So, partner, kamusta ka naman? Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka naman, partner? Wala na. Anong Poverty wala na? hits me. Bakit? Bakit poverty hits you? Wala na kaming makain ng nanay ko. Bakit naman? Wala na kaming makain ng nanay ko kasi alam mo ba, hindi talaga sapat para sa amin yung sinusweldo niya dun sa lugawan ngayon. Oh, so sad. Ano so sad kayo nga? Walang kuryente. Personalan? Ano personalan? Walang personalan dito. Ayan, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng poverty? Partner, para sa akin, yung poverty is yung wala kayong kakayanan magkaroon ng sariling bahay, yung hindi sapat yung kinakain nyo sa araw-araw, and yung lack of financial status mo as a student, di ba? Sa bagay, lalo na ngayon, college tayo, di ba? Ang dami nating ang dami naming gastusin, ganyan, lalo na sa mga events sa school. Halimbawa na lang yung mga college weeks, katulad ng binayaran namin nung past week ay Last week. 700 ang binayaran namin nun. Last week. So, gano'n, babalik ko sa yung tanong, partner. Para sa'yo, ano yung poverty? Ayun yung pag nagdadalaga ka na. Bakit? Joke lang, puberty yun. Puberty hits you. Mali Puberty naman yun. yung partner. Ang topic natin for today ay poverty. Poverty. Hindi puberty. Okay. For me, ang ibig sabihin ng poverty is parang yung hindi mo ma-provide yung mga basic needs mo sa buhay, gano'n. Okay lang yan. Okay, anyways, di ba? Lahat naman siguro ng estudyante nakaka-experience ng poverty. Uy, hindi naman lahat. Hindi lahat. Meron, Or siguro... di ba nga, may mga nag-aaral nga sa De La Salle, ganyan. Although may masasabi pa rin ako na, diba, parang nakuha lang sila sa scholarship, ganun. Pero parang sa palagay ko, hindi pa rin sila nakakaranas sila, pero hindi masyado. Yeah. Hindi katulad ng mga nasa mga public schools lang, na like talagang, minsan, papasok sila sa school, nakachinelas lang, ganun. Yeah. Indeed. And then, so tama nga pala yung sinabi mo. Nakachinelas ka lang ba pumasok? Hindi. Ulit mo naman. Limited lang pala, or selected lang pala yung nakakaranas ng poverty dito sa Pilipinas. Ikaw ba? Ano bang naranasan mo na poverty ngayong estudyante ka? Siyempre, yung sa pamasahe ko, di ba? Ang layo kasi nung bahay ko sa paaralan natin. From Calamba to LSPU, Calamba to Los Baños. Eh, syempre, mahal-mahal ng pamasahe ko. Even my dad, nagagalit na kasi ang laki doon ng gastos. Pero since I love social studies talaga, syempre, pinili ko na to. Kasi once in a lifetime lang naman eh. Aanhin ko naman yung hindi ko gustong kurso. Malapit nga, hindi ko naman gusto. Ikaw ba, partner? Ano bang gusto mo? Malapit o malayo? Parang malapit. Hindi. Sa totoo lang, gusto ko talaga ng school na malayo. Kasi syempre, di ba, parang new school, new environment talaga, di ba? Parang kasi pag malayo ka sa bahay nyo, parang ang fresh, parang wala kang problema, sarili mo lang, ganun. Yan yung gusto ko. Bakit gusto mo yun? Di ba pwede namang malapit na lang? Di ba? San Pablo, Palawan to San Pablo. Yun nga, di ba parang diba? Kasi, alimbawa, malapit nga yung school mo, tapos parang naboboard ka naman dun sa lugar na yun, parang wala lang din. Kasi alam mo, pag ano kasi, like student ka or college ka, parang isa na din sa routine mo na pagkatapos ng class nyo is gagala kayo. Ba? Isa na yun sa ano, syempre gagala kayo, sa lapit-lapit lang ng bahay nyo, ganyan. Pero hindi ko sinasabi na ano hindi ko ina-encourage yung mga nanonood na magmalayo sila ng para lang maggala hindi Opo, tama yun. Tama naman yung sinabi mo, partner. Pero anyways, na-curious ako, di ba since poverty yung topic natin, meron ka bang ma-share sa amin na story mo about doon, na connected doon? Pero ano lang, nakakaranas din kami ng poverty kasi syempre, di ba, wala na akong father, namatay na.
Okay lang ba na Single. i-share? I-share natin Okay sa lang viewers yun. natin. Or Viewers. sa listeners natin. for Okay today. lang yan. Huwag nyo na lang ako i-judge. Okay, anyway. Ayun. Siyempre, single mom, ang mami ko, kailangan niya kumayod for me. Then, siyempre, nakakaranas din ng poverty. Naranasan ko na rin magtrabaho sa fast food chain para Saan? makuha ko yung basic needs ko. Sa Sa Jollibee, sa McDo, sa KFC. Pwede ba sabihin dito yun? Pwede ba yun? Baka maka-copyright tayo. Di joke lang. Alam mo naman Pero anyways, it's fine. Basta fast food chain. Ayun na, okay na yung fast food chain. Okay, tuloy mo. Ayun. Sa pagtatrabaho sa fast food chain, syempre, hindi mo rin may iwasan na parang magutom doon. Kasi yung pera na kinikita mo doon is para din sa bahay nyo. Halimbawa na lang, tubig, kuryente, ganyan. Parang doon na lang din napupunta. Tapos napasok ka pa. Sa baon mo na lang. Parang na lang, paikot-ikot na lang. Parang wala ka na naiipon para sa sarili mo. Although para sa sarili mo yung as a student na nag-aaral ka tapos nagtatrabaho ka, pera mo yung sarili mong ginagamit. Pero iba pa rin kasi yung may nasa save. Diba? Yeah, totoo naman. Even me, na kahit malayo yung paaralan ko, may nasisave din ako ng money kasi may circumstances na pag walang binibigay sa akin yung father ko, syempre hindi ako makapasok ng school, di ba? Bakit? Di ka ba binibigyan ng father mo? May times kasi wala talaga. Kaya sinisave ko talaga yung pamasahe ko para sa next na hindi ako bibigyan. Pamasahe ko. Sus, balita ko nga galaki. Uy! Hindi Balita ko galaka daw doon sa Saan? Doon sa tawag doon? Saan? Anyways, kung saan man yan, sinungaling ka lang partner. Eme-eme ka rin ng taon. Pero yun, ano yung natutunan mo doon? Di ba, syempre naman, sa bawat problema, mayroon kang lesson learned. So, ano yung lesson learned doon? Siguro, ang natutunan ko lang sa pagkaranas ng poverty is, never give up talaga. Kasi, never give up. Kasi, talaga, kahit sino talaga mararanasan yun. Although, may mga taong hindi nararanasan yun. Pero kahit sino talaga mararanasan yun. Katulad ko na lang na gano'n. Na gano'n? Never, situation. mga situation na gano'n. Diba? Situation? Halimbawa, may pasok kayo, tapos wala ka talaga kapera-pera, tapos exam nyo pa. Anyways. Ikaw, ako? Partner, ano bang natutunan mo sa pagkakaroon ng poverty sa iyong buhay? Siyempre, pagiging matatag. Lagi naman Tinagalog mo lang sinabi ko na never give up Pero at least, in Tagalog, di ba? Siyempre, kailangan na maging matatag. Siguro di ka nag-aral. Uy, nag-aaral ako, no? Siyempre, kailangan mo maging matatag. Sa lahat ng experience mo sa buhay. Kasi kapag even yung poverty hits you, kailangan mo pa rin maging matatag. Kasi wala kang choice. Wala talagang choice. Kasi kung halimbawa poverty hits you na nga, tapos bumitaw ka pa, paano na yun? Mag-suicide ka na. Anyways, pag kayo makinig sa partner ko, wala po yun, ha? Suicidal kasi. Huwag mo kayo makinig doon. ML lang yun. Baka may listener tayo na minor. Baka tayo ay ma-cancel. Tigil mo yun. Sorry. Itin mo? Sorry. Okay. So, partner, di ba? Since poverty yung topic nga natin for today or for tonight, ng mga listener natin from ibang bansa, di ba? Di naman natin alam kung umaga pa sa kanila ngayon or kape. So, para sa natin, topic talaga natin na poverty, nakakaranas ba kayo ng yung kulang kayo sa pagkain, yung nangungupahan kayo, yung pinalas kayo, mga ganon? Siguro doon na lang, ko na lang yung poverty sa Saan? Sa pagkain. Sa pagkain kasi alam mo yun, parang sa isang linggo, tipid na tipid talaga dapat kami sa bigas.
Dati naman yun, hindi ngayon. Oo naman, ano ka ba? Experience nga, di ba? May experience ba Hindi, naman baka yun? kasi sabihin ng mga listeners natin dyan, ay, ganyan pala yan. Hindi. Ano ka ba? Di naman sila judgmental partner. Ayun. Nakakaranas kami ng shortage sa bigas. Shortage ng Shortage of food. Food. Food daw, food. Okay. ikaw, Ako? sa pagkain din. Pero feeling ko naman, hindi ka naman hindi ka naman nagugutom sa mukha mo yun. Uy, nagugutom din naman ako. Di ba nga sabi ko sa'yo before, kapag sa school namin, tamang pamasahe nga lang ako, di ba? Siyempre, pag may nakita ako na gusto kong bilhin kapag nasa school ako, hindi ko na binibili, tinatabi ko na lang yung di ba? Totoo ba? Oo naman. Parang hindi. Ko. Parang nabalitaan ko, nagtakoyaki pa nga ito eh. Uy, tinatabi ko yun. Hindi, nagtakoyaki to, anli takoyaki pa nga yun. Sino kasama nito? Kilala ko kasama nito. Oo. Tama na. Pero anyways, talaga, if poverty hits you talaga. Let them. Si Raul, hindi. Alam mo ba yung sabi na, yung na-realize ko na mahirap ako, yung trend na yun. Yung na-realize ko na mahirap pala. Yung mga ganun, na inakita ko lang sa TikTok na akala ko noon pag nagulam kami ng mild na mayaman na kami. Nakanasan mo yun? Yeah. Nagulam ng mild. Kala ko ako lang. Ay, naranasan mo din ba siya, partner? Hindi Milo. Ano? Asin. Asin. Hindi, gatas. Gatas naman sa amin. Yung alam niyo, tig to 13. Tig to 13. Ano yun? Anong brand? Tig to 13. Ay, wag na natin sabihin. Basta gatas. Basta gatas. So, yun. Fresh from the From the cow. Okay, fine. Ang gulo din mo na. Okay. And then, di ba, dun sa trend na yun talaga, na-touch talaga yung heart ko. Ang dami kasi nakarelate na Pilipino yung time na yun. At saka alam mo yung yung shinare mo about dun sa bata na tinanong niya kung may bayad yung Diba? Para nagpa-face paint. Face paint. Ganun din na yun. Ganun na din. Basta yan, nagpa-face paint siya. Siguro, hindi naman siguro kasi napanood ko yung vlog niya. Vlog niya dun kay Vice Ganda na yun nga, nakakaranas sila ng poverty. Na if ever kung may bayad nga daw, yun hindi siya magpapa-face paint. Ganyan. Kaya tinanong niya kung may bayad. Ako na-realize ko dun na na may advantage din naman yung pag na-experience ko yung poverty. Una yung yung marami kang marirealize na importante. Kagaya na lamang nung marunong ka na mag-save ng pera, yung organized ka sa mga isipin mo yung hindi lang ngayon, pati yung bukas. Diba? Ganun talaga yung na-realize ko that time. And parang naman, pag sinabi yung poverty hits you, parang magmamature bigla yung utak mo, ganun. Ay, totoo naman, magmamature ka. Pero bago ka mag-mature, ma-stress ka muna. parang totoo yan. Totoo naman. Totoo. Ma-stress ka naman talaga. Bago ka maging mature, iiyak ka muna. Magugutom ka muna. Bago ka maging mature. Kasi, syempre, ganun yun naman, diba? Diba? And then, ayun, lang din. Maraming mga Pilipino yung, magalagala sa labas. Yung nanglilin mo, sa tingin ko. Yung mga ganun. Yung palimos po, pang sangyup lang. Iba naman yun, partner. Iba naman yun. Yung nagbibigay ng sobre sa jeep. Oo, yun. Di ba ang dami nun sa ko? Alam ko kung saan marami niyan. Saan? Sa Bae. Sa Bay. Bakit? Ang dami niyan doon sa may tapat ng Jollibee. Ang dami doon. Ano ba? Di ba yun wala, ano bang yun? Badyo ba yun? Mga badyo ata sila. Sa ulo ko nga yung sinasabi nila. Ano ba? Sabihin mo, partner. Ano sinasabi mo? Hindi po ako magnanakaw, okay? Oh my God, partner. Masyado lang offensive. Masyadong offensive yan. Pero anyway, since usapan nga natin poverty, tayo lang naman makakalam ito. Poverty. Example yun ng poverty. Yung namamalimos sila. Kasi wala silang tahanan, kulang sila sa pagkain, wala silang education, hindi nila kayang ma-afford yung tatlo na sinasabi. Pero sa tingin nyo, patingin mo, partner, kung ma-afford nila yung isa sa mga sinasabi, tapos tingin mo, magiging ganun yung buhay nila.
Or gagawin nila yung ginagawa nila? Sure ako na hindi. Kasi syempre, Kasi- basic needs. Ang pinaka-basic talaga natin kasing need ay pagkain talaga. Siguro kung may pagkain sila, hindi nila gagawin yun. True. Ako din. If ever na ako man yung masyo sa nila, sa experience nila. Syempre hindi rin. Wala namang taong gustong maranasan yung ganun eh. Ikaw ba gusto mo maranasan yung partner? Malimos. Saksakin ko kaya to. Anyway. Guys, yun lang yung masasabi namin about sa poverty and yun yung mga experiences namin about poverty. So, ano masasabi mo? Ako naman partner, takeaways ko lang to. Dapat maging matatag. Ano pa nga? Strong and independent. Oo naman. Wow, paano man nang magiging independent? Diyos ko, mga estudyante pa lang tayo sa bagay. Ako nga nakapagtrabaho na. At sinasanay na natin yung sarili natin na maging independent. Yun kasi yun partner. So guys, yun lang. Thank you all for watching. Bye! And for listening.